Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na eksena ang naganap ngayong araw matapos kalat ka rin si dating Senate President Vicente Tito Soto sa presinto upang sa ilalim sa investigasyon kaugnay sa mga umano'y anomalya at katiwalian na ibinulgar nitong Marcoleta. Ayon sa mga ulat, dumating sa presinto si Soto na tila hindi inaasahan ng biglaang pag-aresto matapos maglabas ng sabpina ang mga otoridad base sa mga bagong ebidensyang lumutang. Sa gitna ng kaguluhan ni giniiti Marcoleta na panahon na para panagutin ang mga tiwaling politiko at matagal nang nagtatago sa likod ng kapangyarihan. Walang sino man ang higit sa batas matapang na pahayag ni Marcoleta. Sa harap ng media, dagdag pa niya, hawak niya ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga maanumalyang transaksyon na umano'y pinasok ni Soto sa loob ng kanyang termino. Samantalang dumagsa naman ang mga mamamahayag at taga-suporta sa labas ng presinto habang isinasagawa ang investigasyon. Habang naninindigan si Soto na siya inosente, patuloy namang humihiling si Marcoleta ng mas malalim na pagsisiyasat upang mailantad ang katotohanan. Nagbabala rin siya na hindi ito ang huling hakbang sa laban kontra kurap ng mga politiko na matagal nang nagpapahirap sa bayan. Kaya manatili kayong nakatutok dito sa aking channel sa bawat pag-ikot ng kaganapan, kami ang iyong magiging sandigan. Huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para laging updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika. At para naman sa viewers and commenters natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sabi ni Martha, si Bonjing hinihila na ng lupa, puro kademonyahan pa rin. Exactly. Diba? Lulunukin ka na lang, lalamunin ka na lang ng lupa, puro ka pa sinungalingan. Ako pa ngayon, o kami pa ang pagbibitangan yung marites. Sinabi ko naman talaga na ikaw ay malala ang sakit. Nag-recuperate. Kung hindi malala ang sakit mo, kung okay ka, kung mild ka, ang sakit na trangkaso or sipon-sipon lang dong. Kahit 2 araw o sabihin na natin, 1 linggo magaling ka na. Like ako, nakita nag-ubo-ubo ako pero boljak pa rin ako ng boljak. May sipon-sipon ako. So, mild lang yon. Nakakapagbunganga pa rin ako eh. So, ibig sabihin, humiga ka sa kama, humiga ka sa bed mo for 2 months. So, ibig sabihin, hindi ka nagpahinga ka eh. Di ba? Binaboy mo yung pera ng bayan, pinapasweldo ka, hindi ka man lang nag-leave. In-announce mo ba na nag-leave ka sa amin? Problem, hindi siya nag-leave May kasalanan, Marites Pat, may interesante kami, o ako ba, kung sino man pinagbibintangan mo, interesante sa pwesto mo na nainggit. Ba't ako maiinggit sa kademonyohan ninyo? Hindi nakakainggit ang mga satanas na katulad ninyo. Yan ang isalaksak nyo sa bunga. Yawa mo. Okay. Sabi ni Assorted DNA, tayo sa private company pag may sakit na... Okay na yan, Palangga. Okay. Okay na yun si Maharlika. I'll talk about it. Okay, mag-react ulit ako. Okay? So, sino ngayon ang sinungaling? So, for sure, hindi natin alam na pwedeng bumalik yan yung kanyang sakit dahil nuknukan siya ng sinungaling. Ang punto de vista natin dito, mga kababayan, okay, ngayong kahapon ay napatunayan na naman ng inyong Palanggang Maharlika na nagsasabi tayo ng katotohanan at tama lahat ang ating puting ahas. Ang point kasi natin dito, meron si Bonjing na nilabag na batas. Kasi nagsinungaling siya na, okay lang siya, magaling na siya. At ang punto de vista natin dito, 2 months, based dun sa vlog natin, during that time, na 2 buwan siya na nagpagaling. At ngayon kahapon ay inamin niya na meron nga siyang cancer. At nagpagaling siya, galing mismo sa bunganga niya. So niloko talaga kayo. Niloko kayo na hindi siya nagpaalam, di ba? Merong, meron siyang dapat pananagutan sa Civil Service Commission. Kasi may rules yan. Dishonesty yan. Kasinungalingan yan, mga kababayan. Dahil sumusweldo, sabi ko nga kanina, kasabi ko nga dun sa previous video, na sumusweldo siya. Okay? Pwede siyang kasuhan ng grave misconduct. Okay? Okay. Sabi dito, under Civil Service Commission Resolution number 060538, okay? Rules on Administrative Cases in Civil Service, grave misconduct or serious dishonesty. Kasi sumusweldo siya. Imagine mo,
Ang sarap ng buhay ng buwaka ng ina. Kayo nga may sakit kayo, ayaw kayong tanggapin sa East Avenue o sa General dahil wala kayong pangbayad, di ba? Wala kayong pambiling bulak, wala kayong pang down payment, ganda matay na lang ang inyong mga pamilya dahil wala kayong pera. Pero yung buwaka ng inang Remulla at kahapon umamin siya, habang siya ay lumalaban sa kay kamatayan, tuloy-tuloy ang sweldo niya. At hindi in-announce sa publiko na siya ay may sakit. So during that time, dahil inamin niya, dapat ito imbestigahan sa Ethics Committee. Ito, based dito sa vlog ko. Mga kababayan, hindi ito. Ngayon yun, kayo dyan sa Senate, well, alam naman natin walang mangyayari sa investigation. But napag-uusapan natin, di ba, meron siyang pananagutan. Sino ang nag-proxy sa kanya? Nung siya ay inamin niya, dumudugo yung ilong niya, di ba? Nakita naman ninyo. Sino ang umakto nung siya ay nakahiga sa banig o nakahiga sa kama? Sino ang nagpatakbo ng DOJ? Sino yung in charge? Sabi ko nga, si Lisa Tanas ang nagpapatakbo dahil si Bangag ay hindi naman nagtatrabaho yan. Sino ang sa kanya? Nag-take over in behalf of Remulla? Illegal pati yun. Diba? Illegal ang pag-delegate ng posisyon, mga kababayan, ng nakahiga ka sa kama, tapos may umaakto, ikaw ang sumusweldo, si Remulla ang sumusweldo, sa kanya ang perks lahat, usurpation of authority. Lagi natin naririnig yan. Sino ang nagpatakbo ng 2 buwan siyang nakaratay at puro optics, tapos nilabas ko yan na may sakit siya, tapos babalik ta rin pa ngayon na si Maharlika ang fake news. Sino ngayon ang labas na fake news? Ang gobyernong Bangag na ito. Paano mo pagtatiwalaan si Remulla? 'Di ba? Di ba sabi nga nila, dapat ang isang politiko, ang isang taong gobyerno ay meron siyang honest siya, dapat ang tiwala ng publiko sa kanya ay intact at dapat accountable siya sa mamamayan na nagpapasweldo sa kanya. Wala na siyang integridad. Pwede siyang talagang mapatalsik dyan dahil doon pa lang wala ng transparency and accountability. In 2023, in-explore ko na sa inyo, nakita nyo naman 2 video natin, December 2023 and February 2024 last year. So wala na pong integridad itong hayop na Remulla na ito. Kung yung mga regular yung mga common government workers, di ba? Nire-reprimand sila, di ba? Kapag meron silang mga pagsisinungaling na mga, kung ano man ang kanilang pagsisinungaling. Kasi sumusweldo nga, ang punto de vista natin, pera ng bayan ang nilalamon, nilulunok ni Remulla. So, habang siya nagpapagaling at hindi siya nag-leave, pwedeng imbestigahan yan. Alam mo, mahuli ang mga yun. Mahuli yan kung si Kong Marcoleta, I hope, sa dami ng problema, no? Si Remulla, noong 2023, meron ba siyang black and white na siya ang nagkaroon ng leave of absence bilang DOJ Secretary habang siya ay nakikipaglaban kay kamatayan? Di ba? Again, meron na naman yan, panibagong pwedeng ikaso sa kanya. Kasi nga, ulit-ulitin natin. Tinago niya sa atin eh. Nagpanggap siya na okay lang siya, nagpapagaling na siya. Niloko niya tayo. Ginawa pa nila akong fake news. Tulong-tulong yung mga vloggers sila, sinungaling yan si Maharlika, hindi yan totoo, Exactong word na sabi ko, may leukemia siya. Kasi mismo yung puting ahas natin, malapit lang sa kanya. Okay? Kilala siya. Diniceive nila tayo. Paano mo pagtiniwalaan? Yan ang ebidensya. 2023 na video ko, pwede nilang gamitin yan. Okay? And 2024, na nagsinungaling siya, sumweldo siya, niloloko niya kayo, mga kababayan. So meaning, nung time na yon, sino ang nagpatakbo sa Department of Justice? Sabi ko nga, ang nagpatakbo, yung hayop na Lisa Tanas. Tau-tauhan lang naman lahat yung mga yan. Ginamit ni Marcos Jr. ang kanyang kapangyarihan para pagsinungalingan kayo na kunyari si Remulla pa rin ang functioning DOJ pero nakipaglaban na siya kay kamatayan. Di ba? Ngayon, ano gagawin nyo?
Anong gagawin ng mga sundalong supot? Eh di supot pa rin. Hindi pa rin sila maninindigan. Sabi nga, ang pwede niyang kaharapin kung talagang siya iimbestigahan ay kasong administratibo under dito sa CSC guidelines o sa Civil Service Commission. Neglect of duty and misconduct. Number 2, criminal case, usurpation of authority or graft and corruption. Bakit, mga kababayan? Kasi ninanakaw niya yung pera ng bayan through that sweldo na nilalamon niya, at kung mapatunayan na hindi siya nag-leave of absence, pag nanakaw yan, niloloko mo yung taong bayan. Di ba? O, paglabag na naman sa what? Paglabag na naman sa, katulad sabi ni Trishula, katulad ni Colonel Grijaldo, di ba? Nahinto yung salary nung kinulong nila dyan sa Congress. Tapos siya, nag-inamin na ngayon. Mga kababayan, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, never tayong dito na fake news. Kung iimbestigahan lang siya. Noong panahong yun ba, nang sinasabi yun na nag-recuperate siya, inamin niya na nagkikimo siya. I handled tons of patients dito sa Amerika. Pag nagkikimo ka, mga palangga, siguro may mga kamag-anak naman kayo na may sakit, di ba? Hindi makakapag-isip ang utak. Andiyan nagsusuka ka, in pain ka, di ba? As in, irritable ka. Paano nag-function si Boying Remulla nung 2 months, maybe more than that, actually 6 months eh. Di ba? Paano siya nag-function? Sino ang umakto? Nag-proxy sa kanya? So, paano natin pagtitiwalaan ang buwaka ng inang ombudsman ngayon galing from DOJ na niloko kayo? Di ba? Niloko ang taong bayan. So, malinaw pa sa sikat ng araw. Ayan, Ombudsman, Remulla bears the diagnosis after, nabalita na. At umamin siya kanina. Pinarinig natin sa inyo, mga palangga. Di ba? Ngayon, mag-iimbestiga siya dyan. Ngayon pa iimbestigahan kinakasuhan nila dyan sa ombudsman, si Sarah. Sino pa? Si Chavit Singson. At lahat ng mga Duterte-aligned na politiko. So, ang point natin, paano pagtitiwalaan? Niloko na nga kayo eh. Di ba? Niloko na kayo ng mga hayop na to. Nasa inyo pa rin yan. Malamang nag-fenta siya, sabi ni Mia. Kasi pag in pain ka, kung ano pa ang pwedeng binigay sa kanya. Nakita natin lahat, hindi lahat. May mga kamag-anak kayo na ganitong klaseng kondisyon, di ba? Actually, I remember yung classmate ng sister ko. That was long time ago. I was in first year college ako. Long time ago na yon. Sa PGH, namatay nga yun eh. Malangit na ang kanyang kaluluwa, yung classmate ng sister ko. Babae yon. Binisita ko lang. Nakita ko yung kondisyon nung na yon ng pasyente. But anyway, alam naman natin yon. Ang problema lang, mga kababayan, ay niloloko tayo. Ginagago na tayo lahat. Nilalayo na ang issue. Okay? Ngayon nilalayo yung issue sa tunay na mga kawatan, sa tunay na mga sangkot dito sa flood control, katulad kay Tambaluslos at dito kay Zaldico. Recently, may banalita na namataan daw yung mga chopper, yung mga air assets ni Zaldico ay namataan sa Malaysia. Sino nagpalusot? Diba? Sabi ni Super Mario B, baka si BBM may cancer din, si Bangag, pero sumusweldo pa. Hindi natin alam, mga kababayan. Ang punto natin, temo, si Zaldico, namataan yung kanyang air assets na sa Malaysia. Sino nagpalusot yan? Di ba? Hindi yan makakalabas kasi kailangan mo ng clearance bago ka magpalipad ng helicopter at eroplano. Nakita doon, sino nagpapalusot sa mga yan? Eh di ang Bangag administration din. Di ba? Sila rin ang nagpapatakas dito, mga kababayan,
ang nagpapatakas sa mga kawatan. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, sara-sara, pulong-pulong. Lahat ng kalaban nila, lahat tina-target nila. Okay? So yan ngayon, habang kayo ay naghihirap. Lahat sinabi ko naman na sa inyo eh. Hindi tayo anong tawag dito? Hindi tayo nag-aano dito, sisinungaling dito mga kababayan. Ang pinaglalaban natin dito para sa inyo, para sa kinabukasan ninyo. Pero sabi nga natin, ang mga sundalong supot at mga pulis ay what? Tahimik pa rin. Sa kabila ng panggagago ng mga taong gobyernong ito. Oho? 'Di ba? Ano sinasabi dito? Mga kababayan, sabi ko nga kahapon ba yun, the other day mga vlog natin, ang Bangagan at saka Dilawan ay nagsanib puwersa na. Di ba? Si Chris Aquino at saka si Lisa Tanas. Kaya sabi ko sa inyo, niloloko lang kayo eh. Meron silang common denominator, vested interest. At kawawa talaga kayo dyan sa Pilipinas kung hindi kayo manindigan. Ngayon, di ba, si Bangag, nasa na naman, naglamyerda na naman. Wala naman nakukuhang investment sa kadsyotahan niyang paglalamyerda niya. Tapos kayo, wala. Nangalang. Gutom. As ngayon, etong sino ito? Si NBI Director Jaime Santiago nag-resign na may kapalit na ba? May kapalit na ba itong si Jaime Santiago na nanakot sa akin? O nag-resign siya, irrevocable ang kanyang resignation. Isa pa yan, di ba? Na nagsinda kay Maharlika noong July 2024. Nung inilabas ko sa inyo yung pulburon video, kung narinig ninyo kanina sa first part ng video, sabi ko, wala pa sa akin yung video. December yun, pero parating na, hindi pa nabibigay, di ba? That was December. Tapos nung July 2024, inilabas ko sa inyo. Nagkakamali ba si Maharlika dito sa lahat ng mga ko sa inyo, sinabi ko o pinangako ko sa inyo? Pagdating sa impormasyon, mga kababayan, lahat puro pagnanakaw ang issue. Okay? Lahat sila uubusin ang pera ninyo. Yung mga ninakaw nila nakatakas, kung napatakas itong air assets ni Zaldico, mga kababayan, malamang yung mga ninakaw ni Tambalusos, ninakaw ng mga kongresista, lahat ng makasabot nila, nakatakas na rin. I mean, nailabas na rin dyan sa Pilipinas, di ba? Anong sabi ni pangalan nito? Ni Boying Rimula, kesyo gagawin nila, pananagutin nila ang mga tao, pananagutin nila ang mga may kasalanan. Sino pinapanagot nila? May nakulong ba hanggang ngayon? Di ba puro diska-diskaya lang? Pero tignan mo, paano nakatakas na yung air assets ni Zaldico? So malamang nasa offshore account na ang mga pera ninyo. Dahil yung SALIN na yan, sinasabi ko naman sa inyo, okay? Wala yan. Di ba? Ang ginagawa nila, sabi nga ni Miriam Santiago, the late Miriam Defensor Santiago, ang gagawin nila, tatanggalin nila lang yung pera, at before the end of the year, tapos ibabalik na naman nila uli kapag tapos na yung pag-scrutinize sa kanilang SALIN. Or, sa panahon ngayon, wala na yan dyan sa Pilipinas. Nandoon na, paaral ng kanilang mga anak sa iba't ibang bansa, katulad ng mga Atayde, mayroong bahay sa Paris, si Tambaluslos, di ba? May bahay, halos lahat yan, si Zaldico, lahat yan. Kaya luging-lugi ang taong bayan dito. So magtataka kayo, paano nila na ipupuslit o nailabas itong air assets ni Zaldico based doon sa latest news? Kung what? Kung walang clearance. Di ba? Mapapalabas ba yun? So alam niyo na, ginagago lang talaga kayo. Sabi ni Zara Lina, sabi daw ni Lacson, may ilalabas siyang witness, magugulat ang lahat. Julul, makagawa-gawa na naman yan. Magpapaniwala kay Lacson, mga palangga. Ito lang naman ang mga issue natin ngayon. Paulit-ulit na lang. ICI pa rin. Independent Commission
investigation or independent cover-ups. Sirain ng mga Duterte, sirain ng mga vlogger. Tapos sabi ni Remulla ngayon, nasa maayos na daw siya na kalusugan after nung, kanyang leukemia dahil magaling na daw siya. Huwag ka pa sisigurado, Remulla. Pag sinipsip na lahat ni Dracula o yung iyong dugo, mauutas ka rin. Dahil sa katarantaduhan mo, sa kasinungalingan mo, 'di ba, dapat kang makulong. Dahil kung gagamitin na proof, na ebidensya, yung vlog ko noong 2027 at February na sinabi ko na ikaw may sakit, kino-question ka namin dahil pinakikinabangan mo ang pera ng bayan, dapat kulong kang buwaka ng ina ka. Wala ka dyan dapat sa ombudsman. Okay? Dahil criminal case ang kaharapin mo and administrative case, binababoy mo ang taong bayan. Anong recently yung mga balita? Malacanang, dumistansya sa plano ng ombudsman na silipin ang Duterte drug war. Distansya? Matapos pakidnap si PRRD? Kumusta na yung mga palangga ko? You have to do something para matapos na ang gobyerno ni Marcos Jr. Ang pamumuno ng isang bangag na pangulo, panggulo. Inuubos na ang pera ninyo. Sabi ni Mia Poche, hindi 5 years or more pa malalaman ni Remulla kung survivor na siya. Hindi niya masasabi ngayon na okay na. Feeling ko mamamatay din yan very soon kapag, mamamatay din yung hayop na yan. Kakarmahin din yan sa lahat ng kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, may mga volcanic, kumusta na kayo dyan? Mga palangga, di ba? Ang ating vulkan, mukhang, yung sa Taal, mukhang nagbabadya na naman. Kawawa, kung di tayo lindol, bagyo, baha, ano pa ba kawatan? Ang pinakamalupit yung mga ginagawa ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Wala na talagang pag-asa ang bayan natin kung hindi kayo kikilos. Okay? Si Torre, tingnan mo, si Torre daw na ispatan sa Liberal Party event. Dating PNP chief, okay, Torre, at sabi niya, iisang saligang batas natin mga Pilipino. So dapat anuman ang kulay mo, anuman ang paniniwala mo, iisa ang hahangarin natin dito labanan ng korupsyon. Ulul. Mukhang tatakbo si Torre. Kasi naispatan daw siya doon sa Dilawan event. Tatakbo yung hayop na yan? Boboto nyo ba yan? Yung demonyo na yan? Halos lahat? Ano mga eksena? Hindi pa ako nakarinig hindi ko pa napanood yung yung mga hearing ngayon, yung bago ngayong araw na to. Alright. Ito pala may public statement. It's October 26. Upang linawin ang ilang pahayag na inilabas ng wala sa konteksto, okay, ang ombudsman ay nasa mabuting kalusugan at patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin ng buong sigla at dedikasyon. Ang ombudsman ay malaya na sa kanser at malaya na sa loob ng 1.5 taon. Siya rin ay nag-ehersisyo tuwing magpapaniwala ka yan. Di ba? Baka tumumba ka na lang, Boying Remulla, sa kasinungalingan mo. Hindi ko nababasahin yung mga kadyotahan mo dahil hindi ka naman kahit kailan hindi ka nagsasabi ng katotohanan dahil napatunayan ko nung ikaw ay umamin na may sakit ka na lululukikikilo mo. Okay? Sabi ni Venice, dapat ipakain na si Remulla sa buwaya. Ito yung nangyayari ngayon. Cagayan de Oro City, landslide, flash flood, lahat biktima kayo pero ayaw nyo pa rin kumilos eh. Alright? So you have to do something, mga kababayan. What else? Wala naman. Wala nang tutunguhan ng bayan ninyo. Ng mga salin-salin, kadyotahan. Diba? Dapat daw,
ano sinasabi ni Bersamin, meron silang sinasabi tungkol sa salin, yung iba naglabas na. Itong si Tulfo, si Raffy Tulfo, naglabas ng salin niya, may 1 bilyon. Yan yung galing sa, alam mo kung saan kumuha si Raffy Tulfo ng pera niya? Baka, yung nakalagay sa salin niya, mahigit 1 bilyon. Doon sa pag-exploit sa mga chismis, yung mga naglululo na magkakapitbahay, yung mga nag-aaway, yung mga nagmamarites, di ba? Nakita nyo? 1 bilyon ang asset ni Raffy Tulfo at ng kanyang asawa. Di ba? Hindi naman sila kilala na isang malaking negosyante nung sila ay, nung panahong yaon. Saan kinuha ni Raffy Tulfo yung perang yan? Di ba? Doon sa mga pag-exploit sa inyo. Sumbong-sumbong kayo dyan, pipila-pila kayo sa mga problema ninyo. Ang kino-cover lang niya yung mga nag-aaway, mga nahuling, mga nagjojowa, mga kabit, ganyan-ganyan. Tapos bigyan kayo, ito nanay, 5,000, pamasahe, may cash pa siya lagi. Bago siya, di ba, magsenador. Ito nanay, ganyan-ganyan. Pero tignan nyo, bilyon ang kinikita sa inyo, mga kababayan, sa pag-exploit, sa pagbigay nyo ng mga problema nyo. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga problema nyo sa asawa nyo, sa mga kapatid nyo, solusyonan ninyo. Hindi pupunta kayo kay Tulfo. Hindi man siya batas. Ewan ko naman sa inyo dahil siguro punta kayo doon para mabigyan kayo ng 5,000 pamasahe. Tapos ang balik kay Tulfo, ang dami, di ba? Exploitation ang tawag dyan. Di ba? Pinapahiya ang problema niyong magpamilya. Tapos ayun, nasa salin niya na yung kinita niyang bilyon-bilyon. Galing dun sa kanyang show. Yung mga ordinaryong citizen lang kaya ni Tulfo, pero pag sa gobyerno, takot, sabi ni Beautiful Life. Exactly. Di na nakontento si Raffy sa exploitation, sabi ni Russell Aesthetics, nagsenador pa. Ayun na nga. Tapos yung anak niya, kung lumaklak ng alak o nag-party sa Las Vegas, di ba, in-expose ko sa inyo. One night, $73,000. Another night, 42,000. 6 million, may get. In 2 nights. Ininom lang ng alak, 6 million. Ganun sila maglustay. Di ba? 300 plus yung mga nakapila palangga, lahat nakapasok, di lahat na pagbigyan ng tulong, sabi ni Beautiful. Kasi sinabi ko sa inyo, may kaibigan ako na lumapit, niloko siya ng contractor niya. Naging lawyer pa ng tungol. Kumolekta pa sila ng 180,000 doon sa kaibigan ko. Tapos yung kaibigan ko, very desperate na, pumunta ka pa kay Tulfo doon sa show. Sabi ko naman kasi wag siya pumunta sa show. Anong sabi sa kanya? Ay ma'am, hindi po kasi yan, ano yun, parang hindi kasi nagpipick up yan, hindi kasi nagba-viral yung ganyang kwento. I swear to God, yung kaibigan ko pumila doon. Ayaw siya, nandun siya, pumila siya. As ang nangyari pa sa kanya, yung friend ko, pumila siya doon kay Tulfo. Di nakita niya yung mga tao, kawawa. Parang na-realize niya, Diyos ko, kung problemado pala ako, mas problemado pa yung mga tao. Ang ginawa niya, nagbigay pa siya ng pera doon habang nakapila. Nagbigay, 300 pesos yata doon sa mga nakapila. Problemado na siya dahil niloko siya ng contractor niya, nakakaso siya ngayon. Tapos doon, ang sabi lang sa kanya ng mga staff ni Tulfo, ay ma'am kasi hindi po yan magba-viral. Ang kinukuha lang po namin yung mga kaputahang kwento, asawa, nahuli, jowa, ganyan, mga kapitbahay, yung mga katsipan. Kaya dyan, yumaman si Tulfo. Nakita nyo na, tama ba ako? Bilyon-bilyon. Pero kayo, pupunta kayo, bigyan lang kayo ng pamasahe, tuwang-tuwa na kayo. 5,000, 7,000. Diba? Yung iba daw, nire-refer lang sa barangay. Sabi ni Sarah, pinagkikitaan kayo. Huwag na kayong pumunta dyan sa tulpo-tulpo na yan. Asikasuhin ninyo, ayusin ninyo ang problema ninyong mag-asawa, mag-jowa, mag-ama, magpamilya. At the end of the day, magpapamilya kayo. Hindi yung iburag-drag nyo da ang inyong mga problema, mga linti. Tapos later on, okay, kinabukasan, bati na uli kayo. Ginagawa kayong katawa-tawa. Kasi pinagkikitaan kayo, kasi nga nagba-viral, maniwala kayo sa akin. Tulpo. Si Tulpok, sabi ni Palangga. Hindi sila kumukuha ng ang kalaban ay mga may pera din. Like yung friend ko, contractor.
Kasi siguro, alam niya na lalaban din yon, ganyan-ganyan. O doon na sa kaso na, syempre, yung mga pobre espiritu nating mga kababayan na nasa gilid-gilid na kulang sa pinag-aralan dahil kahirapan, yun ang laging tina-target. Mag-away-away, kahit ipahiya ni Tulfo, ikaw, ganyan-ganyan. Nahuli ka, ganyan-ganyan. Kasi kinakaya-kaya kayo. Yeah, Jerry Springer wannabe, sabi ni Katobi. Exactly. Ginagamit kayo, kinakaya-kaya na kasi you don't know about the law. Unang-una, wala naman kayong wala kayong pera. O, pag in-exploit kayo, pwede nyo ang kasuhan yan eh. Pero wala kayong idea, di ba? Wala kayong lalapitan, wala naman kayong connection. Pero pag mga mabibigat yung mga kalaban, di ba, may mga, ano tawag dito? May mga nirereklamo, minsan sinusuplak sila ng mga taong nakakaintindi. So anyway, mga kababayan, ano pang mga latest na pinag-ano natin dito? Okay. Ano sabi dito? Ito. DA, inatasan, October 26, Department of Agriculture, inatasan ni Bangag na magtakda ng flood price sa palay. Nag-issue si Bangag Jr. nitong Sabado, October 25, ng executive order na nag-aatas daw sa DA na magtakda ng flood price para sa palay. Magpakilala ng bagong mekanismo para sa implementasyon implementasyon nito na layong protektahan ang mga magsasakang Pinoy sa nakababang farm gate prices. Ay, nako, sinungaling na naman ito. Ay, nako, nilikha rin ang utos ng Pangulo, sinabi ni Clarissa Taratara na pinirmahan na nga ni Marcos Jr. nitong Sabado na nag-aatas sa DA na tukuyin ang regular na i-adjust ang flood price sa palay. Ganyan-ganyan, chuchu-chuchu. Ay, naku, wala naman tong kwenta. Di ba? Ninanakaw ni Bangag ang pera dyan sa agriculture, sa pera ninyo lahat. Pera ng bayan. Tignan ninyo. Wala namang kwenta ang pinag-uusapan dito. Pork barrel scammers, pinalaya. Absuelto. Sayarot sa droga, absuelto. Lahat ng mga kakampi nila, absuelto. Anak na Remulla, 2022 pa lang. Nahuling may nag-transport, absuelto. Pero ang mga ordinaryong vloggers, katulad ni John Abines, inaresto. Sila absuelto, tayo aresto. Di ba? Buti nakapagpiyansa si Abines, yung ating yung ating kapwa supporter ng para sa bayan. Nakita ninyo, lahat tayo ginigipit. Kung nandiyan ako, hindi lang aresto gagawin nila sa akin. Gurgur, dito nga, inahabol akong gurgurin nila ako eh. Pero lumalaban ako, mga kababayan. Kaya ngayon, kaya nga sila gigil na gigil sa akin. Okay? Kinasuhan ng unjust vexation. Okay? Itong si John Abines. Kasi nabubwisit sila sa ginagawa ni Abines, like sa akin, na pagsasalita. Yun nga ang gagawin. Ako nga, extraction ang gusto nila eh. Gusto nila, di ba, sabi na, ipa-interpol ako, mananagot din ako, ganyan-ganyan. Inahamon ko nga sila. Di, kasuhan niyo ako. Kasuhan nila ako patungkol sa adik si Marcos Jr. Okay? Magnanakaw si Marcos Jr. Polboronic si Marcos Jr. Kasuhan niya ako na adik si Dina Arroyo Tantoco, na asawa ni Paulo Tantoco, na umamin mismo dito sa dokumentong hawak natin. Medical examiner. 'Di ba? Kasi pinagsisinungalingan na naman nila to eh. Na hindi totoo. Ayan. Although kahit na-report na, tawag dito? Bakit hindi magkakaso-kaso ito hanggang ngayon sila? Mga kababayan. Kasi nga, alam nilang totoo. Mga addictos sila. Okay, TNT ka daw pero di ka ma-extradite. Yan pa nga, Russell Aesthetic, di ba? Pinakalat na si Maharlika TNT. TNT pala ako, di-extradite niyo ako. Di ba? Dapat, cancelin niyo yung passport ko.
Philippine Passport, kita niyo yung mga fake news, mga kababayan, na inihain sa inyo? Paano, 'di ba? Paano ako nakaka-travel kung TNT ako?